is The Influencer with Shandy Guzman po. And sumunod po yung Unfair to Forget, Pantasya, and High on Sex, and then eto po sila ay akin. Pero itong biggest role mo. Yes po, ito po talaga. Dito ko po talaga masasabing sobrang nilabas ko yung acting ko dito. As in lahat-lahat. Kasi parang dito sa role ko po dito. TV ka, di ba? Po. TV, hindi ka nakakapagsalita. Opo, sa po akong traumatic na bata. Ayun. Traumatized na ba? So, ito man, di pa namin kilala. Vince. Hello po, ako po si Vince Rizal. After Jay Manalo kay Gerald Badut. Simula po ako sa indie, laking indie film po ako. So ngayon, nagtuloy-tuloy sa Viva, lumalawak ko ngayon dito sa industriya ng management ko sa Viva. Ang role ko pala dito ay Aspaw, ako po yung kapatid ni Victor na si JC. Yan, at meron akong girlfriend dito na si Josie, ginagampanan ni Angeli. Ayan, isa rin ako dito dumidiskarte para lang sa pamilya. Ayun po. Medyo matured yung role ko dito. And sa working direct, siyempre si Direct Mac. Nakakatuwa dahil nakatrabaho ko siya. And marami din ako natutunan sa kanya. Para sa akin, bitin pa ako. Gusto ko ba ulit siya makatrabaho? Ayun lang po. Maraming salamat. So, ngayon, binibigyan ka na ng assignments na hindi si Julian. How do you feel about it? Masaya, kasi ano nga po gaya ng sinasabi ko, lumalawak pa ako, parang marami pa akong kailangan matutunan, tsaka marami pa akong gustong makatrabaho na iba-ibang director dito sa Viva, lalo na sa platform ng Viva Max. Ayun po, maraming salamat. So, let's go to Ozzy. Ozzy, napanood ko lang kita sa Call Me Alma, ang galing-galing mo doon. Thank you po. So, si Direct Mac na? Opo. So, congratulations. So, ano naman ang role mo dito? And hindi ko na tatanong how is it working with Direct Mac kasi obviously inspired kayo sa isa't isa eh. Favorite ko sila. Ayun po, ang role ko po dito bilang si Marites, girlfriend ni JC, at isa akong bagong membro ng pamilya nila doon. At inoobserbahan ko yung pamilya nila, yung pamilya ni JC ay yung pamilya ko rin. Tapos, syempre, sasagutin ko rin yung house working with the Ragma. I always feel at home pag ka-work ko si Direct Mac. Lahat ng natutunan ko during ka-work ko po si Direct Mac, dala-dala ko po yun kahit sa ibang project. At ayun po, masayang-masaya ako dahil naka-work po si Direct Mac. At sana po, meron pa akong kasunod. Okay. So, how is it working with Angeli, first time yung together? Hindi po namin first time together. Pero hindi ko pa kilala noon, magpura kayo mag-isama sa movie niya. Si Linas Gold po kami first, and then second is yung Balik Kaya, and then third po ito. Working with Angeli po, actually po, before ako mag-Viva Max, si Angeli po yung nilulook up ko. Sabi ko, gusto kong maging si Angeli if ever mag-Viva Max ako. And naka-work ko na po siya, kaya dream come true. So dito kayo talaga yung maraming eksena eh. So how is it during the dramatic scenes? Po? Kumusta naman yung mga eksena na together, yung mabibigat at dramatic na scenes? Yun po, well-guided naman po kami ni Tita Angie, acting coach po namin at ni Direct Mac. At syempre namin sarili po namin. Tapos nag-uusap po kami bago namin gawin yung eksena kung ano yung mga bato namin. And yun po, maayos naman po siya pag napanoodin ko lalo. Magandang po lahat ng eksena. Si Angeli naman. Hi everyone, so much familiar faces. Yes, I'm Angeli po. And my character here is Josie. She's a material wife. Yes, and sila ay aking, as I remember na sinabi ni Direk, the whole plot of this movie is about how you love your family as a whole and how pure you are and how willing you are to give everything definition of love. And
direct, and every single time feel ko nakagraduate ako, feel ko nga bachelor na ako sa pag-acting, and still learning the learning process. May series pa kayo ginawa. Yes po, yes. At yung sinushoot ko ngayon, siya. Oh, Yes. Siya ulit. ano yun? Ganti-ganti. Siya at si Ian Durano. Oh. And how is it working with us? Diba, before pinagsasabi ko kayong dalawa, so sabi nila na taluan ni Asi. So how do you feel about na kayo magsama dito? Working with Asi at first, Selena School, una pa lang, ang gaan na ng feeling sa kanya, as a whole production and everyone. Parang nakita ko na umiiyak na siya. Na, oh my gosh, nag-hero na ito. Talagang, as an artist, she really cares for her craft and exceeds the expectations of everyone, which is very, very happy for her. And working with her is very fun. Parang hindi ko naiisip na nasa work ako, sa lahat din ng mga learners, lalo na kay Direk. And Direct pa naman. Direct, bakit sila ay akin ang title? Paki-explain mo, what is the movie all about? And ano tumakbo? Ang Sila Ay Akin ay kwento ni Ricky Lee na sinulat naming dalawa. Tungkol, pag nagmahal ka, sinasabi mo na ako ay iyo. Tapos yung iaangkinin mo rin yung minamahal mo and you will be responsible for that person. Ang Sila Ay Akin ay tungkol sa pag-aalaga, hindi lamang ng mahal mo, kundi yung mga mahal ng mahal mo. So, kunyari, sasabihin ng nanay dito, I will take care of you because kayo ang mga anak ko, kayo ay akin. Eh si Angeli at saka si Asi, hindi naman miyembro ng pamilya sa tubo. Miyembro sila ng pamilya dahil may relasyon sila sa mga anak. So, sasabihin din nila in their heart na ano man ang mangyari, magiging teritoryo ko ang pamilya ng mahal ko, kaya pati sila ay akin. So, yun yung kwento. It's actually family. Istorya siya ng isang pamilya. At ang pamilya hindi lamang kadugo, kahit hindi kayo kasal, ang pamilya ay yung mga taong pinipili niyong mahalin. Tapos, ito yung dinidefine, ang pagmamahal hindi dinidefine ng kaligayahan o comfort. Mas malaking definition ng pagmamahal ay sakripisyo. So yun ang kwento ng Sila Ay Akin. Yung sakripisyo ng bawat isa para mabuo ang pamilya na dati bago pumasok si Asi at si Angeli sa kwento, responsibilidad ng nanay. Nung pumasok sila, inaako na nila yung responsibilidad. Yun yung kwento ng Sila Ay Akin. And since sa trabaho mo sila pareho, sino ang mas daring at sino ang mas magaling sa acting sa kanila? I'll answer that truthfully. Ang nagustuhan ko sa kanila, obviously favorite ko sila. I-explain ko kanina na ang bawat director may muse. And ako, ang muse ko, si Angeli at si Asi. Sino ang mas daring? They will always say yes. Yun yung may pinipitch akong pelikula kay Angeli, nawala siya sa original cast. Tapos na-decide namin ni Ricky, hindi bagay si Angeli dito. Tapos sabihin kami ko, Angeli, tatanggapin mo ba? Pero kahit anong role, basta galing sa'yo, tatanggapin mo. Kahit anong paggawa mo, tatanggapin mo. Ganun din si Asi. So, sino mas daring? Ang mas tatanong ko, give me a daring script and I will be confident na we can work on it and we will do it. Sino ang mas magaling? I never quantify. Ang hirap mag-compare. Ang lagi ko lang, guys, sa tingin ko lang ng totoo is that, kunyari sa pelikulang to, ang narrator at ang point of view na malaki si Asi. Ang linya ni Angeli ang konti.
Tapos nung nagre-reading kami, tinatanong ko sila, o sa tingin niyo, sino ang bida? Naalala mo, Vince? Sabi ni Vince, palagay ko ang bida si JC, sabi niya. Sabi ko, palagay ko ang bida na. Sabi ko, hindi. Kwento ito ng pamilya, ang bida yung pamilya. Ngayon, ang matatandaan ng tao kung sino yung pinaka nag-deliver effectively. Yon ang magiging bida sa kanila. But when it was written, bida yung buong pamilya. It's a story of family eh. So, nasa sa inyo yon kung how you make the most of what you have. There is one scene in the film na halos 2 salita lang si Angelique. Pero nung pinanood namin ni Ricky, dahil bumagsak ang balikat niya at dahil may ginawa siya sa mukha niya, it was so effective. The black and white, siniwalay ko siya eh, kasi yun yung perspective ko. Habang nangyayari yun, si Asi non-stop crying. Tapos yung 2 anak nandoon. May ginawa si Vince that reminded me, I patterned the scene after how my mom would have reacted sa problema eh. Nung kausap na ni Vince si Angie Castrejo who played the mom, may ginawa si Vince na I would have done nung bata ako. In the middle of his remorse, yumuko siya sinandal niya yung ulo niya sa balikat ng nanay niya, tapos umiyak siya ng tahimik, gumanon yung puso ko. Yun eh, it's the little things. Sometimes yung galing nanggagaling sa direktor, sometimes nanggagaling sa script, sometimes pareho, pero kadalasan nanggagaling sa puso ng artista. Mga nuances. Mga nuances, diba? You don't have to say anything eh. Merong isang linya doon, sabi ni Angelique, bakit mo ginagawang pain ng Amerika para agawin ang asawa ko sa akin? Ang tagal-tagal na namin nagsasama, ikaw pa una niyang pakakasalan. He was referring to the gay labor of things. So painful. Ang instruction mo lang, say it simply. You're not talking to him, you're talking to yourself. You're verbalizing what is in your mind and in your heart. Diba? May eksena doon na yung towards the ending na kausap ni Asi si Victor. Sa sobrang naka-ankla ni Asi, 15 minutes before the day, andun na siya eh. Asi, ano pa mamaya pa yan? Si Vince, si Victor, ang layo-layo. Tingin-tingin mo na, baka maubos. May ganun eh, di ba? Yun eh. So kung sino ang mas magaling, wala yan doon eh. Di ba? Minsan pareho kayong magaling. Minsan mas impactful yun sa isa. Ako, pag lahat magaling, pag pareho, masaya ako. But I will digress a little. Lahat ng mga nakikita yung artista, kadalasan yan hindi ko naalala ang pangalan. Sorry, senior citizen na ako, so mahinapot ako. Pero lahat sila nag-rating. Walang pumapasok sa pelikulang ginagawa ko nang hindi ko nararamdaman. Hindi sila pwede na hindi ko pa sila nararamdaman. So they were chosen by me. I may not remember their names, but they were chosen by me. And I will commend them and credit them for what they have done. Pero I will give special credit, ngayon ko lang sasabihin ito kay Ses. Kasi ang hirap ng role niya. At hindi lang mahirap, very daring. Rape victim siya twice. Rape siya ng tatay niya at ng barkada ng tatay niya before, tapos ni-rape uli siya sa present time ngayon. Tapos ang konsepto ko ng rape, I was explaining it to them. Gusto ko pag napanood yung rape, magtitiring sila sa ginagawa. Yung maiinis ka dun sa mga lalaki. Tapos I want, rape is violation eh. It's show of power more than anything eh. Yung violation is so brutal to the senses that it is repulsive. Yun yung gusto ko. And I was explaining, and ang hirap to eksena. And itong pelikula ito ginawa namin habang 3 sunod-sunod na bagyo ang dumaan. So it was really difficult at nagsushoot kami sa isang karinderya na maliit. That's where the rape happened. She says did it very well, but I think she did it well kasi bago namin sinunod yung rape scene, sinunod muna namin lahat ng mga eksena sa bahay. And she was good. Yung mga umpisa kinokorek ko na kinokorek kasi may preconceived notion ang mga artistang bago kung ano ang drama.
Di ba merong school of acting na traditional na drama? Na yun ang conception nila. Si Celine's Gold, feeling niya maganda yung iyak. May ganun, so kailangan mong tibagin yun. Ang conception nila ng panbalukot at tinaapi iiyak. Hindi masama yun, di ba? Kasi at least may sinusumulan. Pero kailangan mong tibagin yun. Yun yung sinasabi nilang mahirap. Kasi tinitibag namin. So I will credit says, not only for the talent, but for the trust. Gusto kong maintindihan ninyo na yung ginagawa ng mga artista, babae man o lalaki, na naghuhubad sa harapan ng camera to do love scenes is not easy. It takes a lot of courage to do it. Then to do it well in the context of a story takes a lot of determination and faith and talent. So kahanga-hanga sila na nagagawa nila yon. Saludo ako sa kanila kasi ang laki ng, it takes a lot from them to be able to do that. Yun yung una. Ikalawa, they are kids. Pag nakita nyo sila sa set, they're kids playing around, literally playing around. Nagkwentuhan habang may dumadaan na fishball o barbecue at kakain sila. Tapos nag-aagawan sila sa food prop, just like any other kid. Ganun sila. Sana nakikita nyo sila that they are no different from the ordinary kids that you see around you. Ganun sila ka-normal at ganun sila ka-frivolous at ganun sila quote-unquote innocent. And I admire them na yung innocence nila hindi nawawala in spite of what is required of them doing these films. Kaya pag tinatanong ako, magaling ba sila? Sino mas magaling sila? Because they dare to do it. In the process, marami silang nilalagay na shield, the defense mechanisms to protect themselves. And they should do that. Pero, I admire them na pag sinasabi ko, tibagin namin yan, tinitibag nila. Si Victor is a very good actor. Yung sinabi niya mahirap dahil kailangan niya yung mga ganung defenses Pero may mga director na may specific na gusto sa pelikula. So kailangan namin tibagin. It doesn't mean hindi sila magaling or may mali. It just means kung ano man ang meron sila ngayon, nandun yun because they have to protect themselves. They have to protect their humanity. And true artists do that. So ako, I am proud that I'm working with them. I will always be glad to work with them again. In truth, si Vince I wanted to work with noon pa years ago, di lang nagtatagpo. Si Victor, kahit na sinabi niya nahirapan, nahirapan naman, hindi naman ibig sabihin, hindi maganda Bahagi, ang paghihirap bahagi ng proseso Ang importante, nung pinanood ko yung pelikula, ang husay niya. Right after that, yung pelikula ginagawa ko, I was requesting for him. Hindi lang pwede schedule niya. So I will always want to work with people who are committed. I've also kept in mind, sabi ko kay Ces, alam mo sa ginawa mo, I will not forget it. Ano ako mataong malambot ang puso ko sa gano'n nagbibigay. I will make sure that I will work with you again. That's what I told Angeli before, and that's what I told Asi before. So yun, so the people in front of you are very daring people. They're very courageous, they're very brave, and may sining silang ibinabahagi. At sa akin, mahalaga yon. Si Angeli, kung kilala niyo lang siya sa totoo, she's a kid. Oh my God, she's a kid. Parang siyang 14, 15 years old na bata na nakikipaglaro. Okay, having said that, siya rin ang gumawa ng silip sa apoy at Selena's Gold. Nakikita niyo? May ganon. Walang contradiction yon. They are one and the same. Yun yung person at yun yung artist. Si Asi na katabi ko is a kid. At siya rin ang gumawa ng Call Me Alma. It's the person in the artist. Yan, siya yan. These are people, these are artists I should admire. Si Vince, ang commitment, acting is about committing to the moment Ang commitment to the moment ni Vince, suwabe. Yun. I hope klinaro ko yun kasi mahalaga sa akin na my actors are looked at as not only actors, not only good artists, but human beings who are daring and who have
have kept their childlike qualities intact in spite of what they are doing in films that's required of them. Thank you. Well, the way you describe it, I